Is Atomic Card really worth it? Or there is another side that most people don't talk about. Today, pag-uusapan nga natin si Atomy at tayo nga ay magbabalance honest review, how it works, its advantages, its risk, and of course, the thing you should know before applying. Disclaimer, this video is not sponsored and this is not meant to discourage anyone from using Atomy. The goal is simple, to help you make and inform financial problems. So, if you're thinking about applying for an Atomy card or if you have already one, make sure to watch this video until the end. Bago nga tayo dumiretso sa pros and cons na tong si Atomy card, alamin muna natin kung ano ba talaga si Atomy. Marami kasing nag-aakala na si Atomy card po ay isang credit card. Pero technically, hindi po. Si Atomy card po ay isang Buy Now, Pay Later o BNPL financial product. Ibig sabihin nito, pwede kang bumili ngayon gamit nga yung credit limit na ibibigay sa'yo. Pagkatapos nga noon, babayaran mo siya sa susunod na billing cycle. O kaya naman, pwede mo rin siyang bayaran sa pamamaraan ng installment. O depende na to sa option nga na pipiliin mo. Tandaan ha, para lang po to sa mga qualified users. Una, dito muna tayo sa kanyang pros. Isa nga po sa pinakamagandang feature ni Atomy card ay wala tong annual fee. Wow. Unlike po sa mga ibang credit cards, no, kailangan muna nating yearly membership fee. Hindi ka sisingilin ng annual fee para nga lang mapanatili si Atomy card. Pangalawang good side ni Atomy, isa pa sa dahilan kung bakit madaming interesado dito sa app na to dahil nga sobrang dali lang ng application process. Kumpara nga sa mga traditional banks. Pero hindi po ibig sabihin automatic ka nang ma-approve dito. Pero marami ng users ang mabilis ka ma-approve yung kanilang application process. Kaya ngayong iba, kung nahihirapan silang mag-loan sa mga lending app, sa mga banks, mga credit card, kay Atomy nga sila lumalapit. At ang pangatlong good side, kapag nga binayaran mo si Atomy card, may option ka nga na pwedeng gawin. Pwedeng installment, pwedeng mga buo siyang babayaran, kaya hindi ka mabibigla. Meron nga siyang flexible payment option. Pero mamaya nga, pag-uusapan natin bakit hindi rin maganda yung installment. Pang-apat na good side ni Atomy, dahil nga po Mastercard itong si Atomy, pwede mo itong gamitin sa maraming online at physical stores na gumagamit nga ng Mastercard. Katulad ng mga fast food, ng mga grocery, sa mga malls, kung may gusto kang bilhin na appliances, mas convenient na ito compare sa ibang Buy Now, Pay Later. Pero syempre, selected merchants lang yung meron. Kaya lagi yung tatanungin yung mga merchants if tumatanggap pa sila ng Atomy card. Ang panglima naman na good side ni Atomy, kung disiplinado ka nga sa pagbabayad, hindi ka lumalagpas sa budget mo, pwede siyang maging useful financial tool. Pwede nga itong makatulong sa cash flow mo, lalong-lalo na pag kailangan mo ng pera tapos bayarin na ng mga bills, magagamit mo talaga siya. Pero tatandaan mo to, ito yung side na laging pinapakita ng mga ads ng mga Buy Now, Pay Later or ng mga lending. Alas positive lang yung pinapakita nila. Now, let's talk about the other side of Atomy card. Again, this is not to scare you or convince you not to use. Every financial product has benefits and risks. The important thing is understanding how it works before making a decision. The other side of Atomy, number one, installment does not always mean it's free. One of the biggest misconceptions is that every installment on Atomy is automatically zero interest. That's not always true. Yes, some merchants may offer promotional zero interest installment, but not every purchase qualifies. That's why it's very important to review the payment breakdown before tapping the confirm. At ang pangalawang side nga ni Atomy, this is probably one of the biggest mistakes users make. Some people think it's okay, I'll just pay a few days late. Missing your due date may result in late payment fees. And repeated late payment can also affect your account standing. Tandaan nyo to palagi. Borrowing money is easy. Paying it back on time is the real responsibility. At ang pangatlo, let's be honest,
pag alam mong hindi mo kaagad babayaran, at-attempt ka ngang gamitin sa mga bagay-bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Instead of asking, can I afford this? Dapat ang itatanong sa sarili mo, kaya ko ba tong bayaran sa susunod na buwan? Just because meron kang credit limit na malaki, ay gagastusin mo na. Tandaan mo, hindi po libre yung credit limit na yon. Babayaran at babayaran mo yon. Kaya nga sa mga buy now pay later, sa mga lending app, yan po yung tinatawag na renewal trap. Kunyari, pag nabayad mo na yung utang mo ngayon, kunyari may utang ka po ng 3,000, tapos binayaran mo siya, nag-offer ulit sila ng 10,000. So, akala mo reward yon. Gagastusin mo niyan. Ang ending, ang laki-laki ng babayaran mo sa mga susunod na buwan. Your credit limit is not your extra income. At ang pang-apat, small purchases can turn into big bills. Here's a simple example. Imagine buying something worth 500 pesos. Diba? It doesn't seem expensive. Then another item is worth 800. Then another worth 1,500. So, ang feeling mo, affordable lang siya. At di mo na namamalaya, nagastos mo na pala yung mga yon. At hindi mo siya natatrack. Kaya pag dumating na po yung due date mo, doon mo lang marirealize na na-accumulate na pala yung mga pinagagastos mo. That is one of the biggest psychological effects of buy now, pay later services. Nakaka-tempt siya, pero tandaan mo nga, gaya ng sabi ko, hindi po libre ang credit limit na binigay nila sa'yo. Because you are not paying immediately, it's easier to underestimate how much you are actually spending. At ang number 5, always read the terms and conditions. This may sound boring kasi ang dami-dami sa inyo, di ba, na hindi naman binabasa, pinipindot lang talaga, scroll lang, then pipindutin na yung agree doon sa ilalim. Kaya ang ending, magrereklamo ka kasi nga hindi ka nagbabasa. Basta agree ka lang ng agree. Before accepting any installment or payment option, always check how much you will pay in total, the due date, and the consequence of late payment. It only takes few minutes to read. Kaya, ugaliin po nating magbasa. After everything we discussed, is Atomic Card really worth it? My answer is, it depends on the person using it. Kung ikaw ay financially disciplined, always pay on time, ginagamit mo lang siya pag kailangan, Atomic Card can be a very useful financial tool. Pero kung ikaw yung tipo ng pusa ko na nanonood sa akin, baka kagatin niya ako. Pero kung ikaw yung tao na mahilig bumili ng walang kwentang bagay, hindi po marunong mag-manage ng pera, nangungutang ka para lang magbayad sa pang-araw-araw na buhay mo, ang Atomic Card sa'yo ay magiging stress mo lang. A higher credit limit does not mean na ikaw po ay mayaman. And borrowed money always comes with responsibility. Atomic Card can be convenient and practical. But I don't also think na perfect siya. Like any financial product po, meron talagang pros and cons at wala pong perfecto. I hope nakatulong tong video na to at naintindihan mo yung mga benefits niya. But also, yung responsibility mo bilang isang user. Again, this video is not sponsored by Atomy and hindi ko rin kayo dinidiscourage na gamitin to. Kaya kung nakatulong tong video na to, kung gusto nyo pa ng mga financial tips, mga honest review about buy now, pay later, online lending app, just comment down below. Bye! God bless us all.